Mula ulo hanggang paa, balot na balot ang 39-year-old company driver at ama na si Rickson tuwing lumalabas ng bahay. Hindi raw dahil sa takot siyang maarawan o mangitim, kundi dahil ayaw niyang mahanginan at lalo pang mamula. Mula ulo hanggang paa kasi, balot si Rickson ng namumula, makakapal, nangangati at nangangaliskis na balat. Nakararanas ng flare-up o malalang pag-atake ng kanyang kondisyon sa balat si Rickson. Kaya raw kaunting hangin lamang ay nangangatal na siya. Matapang siyang humarap sa kamera, mga kapuso, upang sa atin ay ipaintindi na siya hindi dapat pandirihan o iwasan dahil ang kondisyon niya hindi naman nakakahawa. Si Rickson ay mayroong kondisyon na kung tawagin ay psoriasis, isang sakit sa balat na namamana at autoimmune condition. Ang autoimmune kasi, yung cells ng balat mo, yun yung mismong sumisira dun sa kapwa cells niya. Just to explain, ang psoriasis kasi meron siyang abnormal activity ng balat, no? Mabilis yung turnover ng balat. Taliwas sa normal na pagpapalit ng balat na nagaganap kada 3 hanggang 4 na linggo, ang skin cell turnover ng isang may psoriasis nagaganap kada 3 hanggang 7 araw, kaya nangangapal at nangangaliskis ang balat. 1 hanggang 2 milyong Pilipino raw ang may psoriasis at may iba't ibang uri pa nito. Plaque psoriasis o psoriasis vulgaris ang pinakakaraniwan. Ang mayroon nito ay kakikitaan ng kalat-kalat na mga pamumula at nangangaliskis na balat. Guttate psoriasis naman ito kung ang pamumula ay maliliit at bilugan. Ang mga nagnanana ay tinatawag na pustular. Inverse psoriasis naman kung ang pamumula tumubo sa mga lupi sa balat. At kung ang buong katawan na ang apektado, erythrodermic na ang kaso tulad ng kay Rickson. Taong 2003 raw nang una mag-flare up ang erythrodermic psoriasis ni Rickson. At halos 1 buwan daw ang itinatagal kapag nakakaranas siya ng flare up. Noong time na yun is yung na-stroke yung father ko. Then meron akong pamilya, meron akong kailangang subaybayan, asawa ko, mga anak ko. Then wala akong regular na trabaho. So yun yung nakikita kong naging trigger ng psoriasis ko para lumabas ng ganun kadami. Since this is hereditary, no, ito genetically na ipapasa sa mga anak, no, naghihintay lang yan ng trigger factors, okay? So kung halimbawa na trigger ang psoriasis, like for example stress, okay, it can flare up the psoriasis. Ang infection, physical trauma, ilang medikasyon at maging ang pagbabago ng temperatura maaari ring dahilan ng paglala at pag-atake ng psoriasis. Malaki rin daw ang tsansa ng isang may psoriasis na magkaroon ng cardiovascular diseases at diabetes. Psoriasis, ako nito marami ding mga sangay ng mga specialist ang involved dito, hindi naman to derma lang, no? Parang holistic nga ito, no? Meron din ditong mga sa puso, no? Sa pulmo, sa baga, no? Sa mata. Maaari ring magkaroon ng isang psoriasis patient ng psoriatic arthritis. Ganito ang nangyayari kay Richard. Nahihirapan pa lumakad kasi masakit yung mga joints, hirap lumakad. It is a systemic inflammation. Unlike dun sa paniniwala natin dati na akala natin balat lang to, no? Pero hindi. Ang psoriasis ay since systemic inflammation siya, ibig sabihin namamaga, no? Ang pamamaga hindi lamang sa balat, pero makikita rin sa mga joints natin. Yun yung tinatawag na psoriatic arthritis. Meron ding mga pamamaga sa bituka, like for example, yung ulcerative colitis, okay, or Crohn's disease. Ngunit bukod daw sa hirap at sakit na dinaranas ng kanilang pisikal na katawan, mahirap din daw para sa mga tulad nila Richard at Rickson na tanggapin ang pagkakaroon ng ganitong kondisyon. Ang social stigma o takot na mahusgahan at pandirihan naging dahilan para magkaroon ng depression sina Rickson at Richard. Konti nga lang, di ba, may pimple ka, meron kang kahit na anong skin condition, ayaw mo nang ipakita yun sa tao eh. What more kung yung mukha mo mismo, nahaharap ka, na ganun yung itsura mo, di ba? So, talagang ang psoriasis is confidence killer.
magkakaroon ka ng depression, may stress ka ng husto. Darating din yung time na iniisip mo kung hindi ka makakapagtrabaho, paano yung pamilya mo? Diba? Paano mo sila igagahid, paano mo sila palalakihin? Ayon sa Psoriasis Philippines, isang organisasyon na tumutulong sa mga may sakit na psoriasis, mataas daw talaga ang depression at suicidal rate ng mga taong may psoriasis, lalo na sa mga kabataan. Sa mundo natin ngayon, mahalaga yung maganda at makinis ang balat mo. I-accept ka ng mga tao pagka flawless ka. Competitive yung world natin. Tapos biglang malalaman mo at your age na you have many more in store for you. Tapos biglang mas lilimit yung mundo mo dahil meron kang lesion sa balat o nakikita ka ng mga tao, di-discriminate ka. So ano pang silbi ko? Kaya importante ang suporta ng pamilya sa mga may psoriasis. Pamilya ang naging sandigan at motibasyon ni Rickson upang magpatuloy. Number one is yung love ng family. Dahil hindi ko nakita dun sa mga anak ko, sa kahit na sino member ng pamilya ko, lalo sa asawa ko din na hindi ka nila nilalayuan. Pagka nandun ka dun sa point na talagang down na down ka, inaalagaan ka nila. Nandun sila lagi sa tabi mo. Mula nang matanggap ni Rickson ang kanyang kalagayan dahil sa suporta ng pamilya at kinabibilangang grupo, nagdesisyon si Rickson na maging isa sa psoriasis coach ng Psoriasis Philippines upang makatulong sa mga kapwa niyang may ganitong kondisyon. May mga awareness campaign rin ang kanilang grupo tulad ng Hug Me campaign upang maipaunawa sa marami na ang kondisyon nila ay hindi dapat pangdirihan. Wala pa man daw lunas sa psoriasis, may mga pamamaraan naman upang makontrol ang pag-atake nito. May mga pamahid at mga iniinom na gamot para sa mga mild cases. Para naman daw sa moderate at severe cases, ang phototherapy. Sa medical center na ito, meron silang whole body phototherapy. Nag-phototherapy tayo para dun sa psoriasis ninyo kasi gusto natin ma-absorb na psoriasis lesions yung init po na binibigay ng phototherapy. Meron din para sa targeted parts lamang ng katawan tulad nitong phototherapy para sa kamay at paa. Ito po ang comb type. So ito ay sinusuklay dun sa parte ng ulo ng taong may psoriasis. So meron din tayong targeted type na affected naman ng mga larger areas of the body, halimbawa yung mga braso or parte ng hita na hindi kailangan buong katawan ay masinagan. May biological medicines din, gamot na itinuturok para naman sa severe cases. Ang mga gamot at medikal na kagamitan nakatutulong upang ang pisikal na hapding kanilang dinaranas ay pansamantalang humupa. Samantalang ang ating pag-iintindi at pagtanggap siyang tutulong sa kanila upang ang hapdi ng kanilang puso ay malunasan.